Ako si Manolo Ibias. Ako ang chairman ng Bantay Pawikan, yung grupo na nangangalaga ng mga pawikan dito sa Morong. Noong una-unang mga panahon dito sa amin, kinakata yung pawikan dahil yung meat, kinakain yun eh. Kinukuha ang itlog dahil maraming nasasarapan sa itlog niyan. Dito po talaga sa Morong, marami po talagang poacher po talaga ng pawikan. Ang local term naman po ng poacher is pandadahik po. Noong araw po, bata pa po ako, mahilig po kasi ako sumama sa tatay ko. Pagka po siya nandadahik, ay siyempre po sumasama ako. Tapos nakikita ko po kung paano actual na kinukuha nila ng tatay ko yung itlog. Siyempre po sa hirap ng buhay, pinapagkapirahan din po siya. Una-una po yun, mga 3 pesos lang po per egg. Ako si Nilo Ramoso, kasalukuyang project leader ng Pawikan Conservation Project na nakapaloob dito sa Protected Areas ng Wildlife Bureau ng Department of Environment and Natural Resources. So basically, yung Pawikan Project, siya yung nag-handle ng protection and conservation ng mga marine turtles all throughout the Philippines. Ultimate purpose ng pag-establish ng Pawikan Project was to avert the declining population of marine turtles. It started from a family doon sa village ng Nagbalayong. They came to our office informing us that merong egg trade. Tapos in-invite kami mga poacher. Inupuan namin yung issue na kinakailangan itigil na yung pangolekta ng itlog, pagkatay ng pawikan kasi kukunti na sila. Nagkaroon pa ng series of meeting, consultation bago namin ginave up yung poaching. Kasi nga, livelihood namin eh, mas sideline. Una, medyo high blood pa ako. Sabi ko, bakit ba't binabawalan nyo kami? Eh, wala namang may-ari niyang pawikan na yan. Yan ay offer ng kalikasan para mabuhay ang mga tao. Meron pa rin natitirang poachers dito sa lugar namin. Pero napaka-minimal na yung mga 2%, gano'n na lang. Na-realize din po nila na kumakaunti na rin po yung pawikan, kaya po baka napag-isip-isip din nila na kailangan pag may nakuha kaming itlog, i-surrender na lang. Ang status ng marine turtles, yung 5 species that are found in the Philippines, lahat sila papabilang doon sa endangered species. Sa Morong Bataan or dito sa Nagbalayong specifically, no, ang dumadating mga pawikan dyan yung olive ridley. Bakit dito umiitlog yung mga olive ridley sa Morong? Kasi dito rin sila pinanganak, dito sila napisa. Kung saan sila nga initlog, yung magnetic field ng area na re-restore dun sa system within. Kaya ikutin mo lang yung mundo, they will come back para mag-deposit din ng turtle eggs. May characteristics sila ng synchronized nesting. So sabay-sabay sila halos na sumasampa sa beach para i-deposit yung kanilang mga itlog. Pagka naramdaman niya na gusto na niya umitlog, akyat siya sa beach sa gabi. Pagka high tide, mas gusto niya yung mas madilim, yung walang buwan halos. Alam ng mga pawikan na sa araw, burning yung buhangin. Pagkatapos nung ma-discharge lahat yung itlog niya, magmamigrate na yon. Yung ating pawikan dito sa Pilipinas, nakakarating sila ng Guam, Vietnam, or even as far as Indian Ocean. Sa hatchery, kukolektahin namin yung mga pawikan na yun sa umagang-umaga, mga alas 5, alas 6. Tapos, i-release namin yon. Ayala Land ventured upon the land in Bataan, we found out that there was a conservation site in the area, and being that we're on the same beach, we said that perhaps we can probably provide some support to their efforts as well, being that the Pawikans have only 1% survivability. It's a must for us to be able to help them out by keeping their nest intact. If we lose the beach, then we lose the Pawikans.
We, together with WWF, the PAUB, DNR, tried to embark on several conservation efforts there, ensuring that turtle hatching continues at the site by doing concentrated efforts on how to promote the pawikans. Number one is ensuring that we get to tag all of the pawikans that come over to the site. Second is that we try to ensure that the nests are protected. And beyond that, we're looking at creating a marine protected environment in the area. Mayroon kaming sabihin ko ng harmonious relationship ang Anvaya at saka Bantay Pawikan. Kasi kami nagtitrain sa kanil doon ng mga gwardiya nila, yung personnel na doon sa pag-handle ng pawikan. Tinuro po sa amin yung mula sa pagtitrace lang po nung mismong pinanggalingan niya sa buhangin. Tapos yung pagkuha po nung mga itlog, tsaka yung paghukay po. Bali yun po. Bali pati yung pagbabaon po nung itlog niya, tinuro rin po sa amin kung gano'ng kalalim lang po yung tamang hukay. Pagka po delikado yung lugar na pinaglagyan niya ng itlog niya, maaari po namin siyang ilipat sa mas lugar na safe po. May night patrol po kami doon sa gabi. Kami po yung nangungulik ng mga itlog. Totoo yung pinapaliwanag sa amin ng DNR na kung hindi namin titigil yung illegal na activities namin na yun, darating ang araw, maubusan ng pawikan dito sa Morong. Tingnan natin muna siguro yung ano yung pupwede na may contribute ng pawikan sa marine environment. Unang-una, yung manure ng pawikan, yung pala ang best fertilizer para sa corals. Mapapabilis niya ang pagtubo ng mga corals. Yung olive ridley, lahat ng pwede niyang kainin, pakinabangan, kinakain niya. And isa dun yung jellyfish. More of them feed on the fry and small fish. So kinakailangan niya, meron kang taga-alis ng jellyfish para ma-maintain mo yung fishery resource mo para doon sa food requirement na kailangan ng coastal community natin. So another thing is that this turtle also feed on seagrass. It helps also maintain the coastal area para hindi siya mabilis mag-erode. So kumbaga nagkakaroon ng balance with the presence of these turtles. Lahat ito, magkakadugtong sila. The turtles need the human being to protect their environment also. Kung mawala ang isa doon, later on, baka yung tao din ang mapipirwisyo. Pwede magagawa ng tao. Ultimately, magagawa ng tao is to protect the nesting beach for the turtles. Isa sa trust ng Pawikan Conservation Projects to capacitate this local community, how they're going to manage the turtle eggs, how they're going to manage their hatcheries, how they're going to protect the nesting beach. Lahat yun, components sila na isang successful na conservation effort. Sa conservation, best tool itong Pawikan Festival. Kasi yung mga tao attend dito, sila ang mag-spread out noong, ay, bawal na palang kainin ng pawikan. Naku, kukunti na pala ang pawikan. Endangered na pala sila. Matagumpay itong Pawikan Conservation Center. Pero hindi magiging ganito katagumpay ito kung walang participation ang community. Katulad ng aming Sangguniang Bayan. Nagpasa sila ng batas na pinoprotektahan yung nesting beach. Ganon din ang barangay namin. Pinoprotektahan din nila yung nesting beach. At ang importante sa lahat, yung inhabitants, yung mga tao dito sa aming community, nakakaunawa dito sa ginagawa naming pagpaparami ng pawikan. Pagka po may mga coastal cleanup, nagkikitulong naman po sila doon sa paglilinis ng mga beach doon. Kasi po isa rin pong mga coastal beach, yung mga plastic. Sa ngayon kasi, mas mataas yung bilang ng na-encounter ng mga nests sa Morong Bataan. Meron 112 turtles na na-encounter. But before, when we started in 2000, ang nakikita palang turtle doon, mga 10. Yun na rin siguro magsasabi na somehow na-inculcate na rin sa kaisipan o sa feeling ng mga kababayan natin doon sa Morong na hindi nga pala dapat ina-exploit or kinakain or kinakatay yung mga pawikan. Para sa akin po kasi po nakita ko na po yung pagpupursige ng mga tao doon po sa amin para dumami pa po uli yung ating pawikan. Kaya po pumasok sa aking isip ay pagpatuloy ko na lang po yung pag-conserve ng pawikan. Nung una po, hindi pa po namin alam yung kahalagahan ng pawikan, kung bakit siya nabuhay dito sa mundo.
Yung nga, bali masaya po yung ginagawa namin na parang nakakatulong ka rin sa kalikasan. Kasi po kung halimbawa hindi natin gagawin yung ganito, yung i-conserve yung pawikan, maaari po kung sa susunod na henerasyon, baka po naman hindi na makita ng aking anak. Siyempre gusto ko naman po makita ng anak ko. Love na love ko na itong yung ginagawa ko. At saka passion. May pera wala, diretso ang conservation namin. Hindi magiging dahilan para tumigil ang conservation dahil sa pondo lang. Hindi.